Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang magbigay ng panibagong reaksyon sa mga kaganapan dito sa ating bansa, especially sa ating gobyerno. At ang ngayon, ang mga topic natin ay ang mga pahayag ng mga political analysts sa mainstream media, kasi napapansin natin na talagang binabaliktad nila yung mga pangyayari sa Senado at sa iba pang institusyon ng ating bansa, sa co-equal branch ng ating bansa. Ayan. So makikita kasi natin dito sa mga interview nila sa political analyst na talagang may pinapaboran, hindi nagiging neutral Yun yung problema, 'di ba? Kasi dapat kapag ka magbibigay ka ng opinion at lalo na ipapalabas sa taong bayan, dapat neutral. Huwag mong babaluktutin ang katotohanan, 'di ba? Kasi alam naman natin na nagbigay kagaya niyan yung issue sa Senado, 'di ba? Nagbigay ng warning shot. Bago magbigay ng warning shot, verbal talk, 'di ba? Isa pa diyan, yung naging issue kay Senadora Amy Marcos na sabi nila fake daw yung video na pinapakita ni Madam Amy nitong nakarang araw. So yun ang tatalakayin natin ngayon, kung gaano kasinungaling itong mga taong to na lagi nating napapanood sa ating telebisyon, sa social media, sa YouTube at sa iba pang mga platform. Ayan, so umpisa na natin itong interview nila Doris Bigornia sa DZMM. Ayan. Ngayon ang stand ng gobyerno kapag may inilabas na warrant of arrest ang ICC, address o nakapatuon para sa mga sangkot doon sa may kinalaman sa war against humanity, di ba? Particular doon sa war on drugs. Ayun, kikilalanin at ipatutupad ng pamahalaan. Kaugnay niyang partner, ituloy na natin ang discussion. Kung mausap tayo ng isang political analyst at trustee and spokesperson ng Team Pinas. Kausapin natin si Professor Cleve. So, yan ganun kahaba. Professor Cleve Arguelles. Prof, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Hi, good morning, Robert, Doris. Maraming salamat sa imbitasyon. Opo, ito, katatapos lamang po ng press conference ng DOJ. Ito po mga inanunsyo ng DOJ. Maikukonsidera ba natin ito, Sir Cleve, Prof. Cleve, na significant development pagdating sa issue ng nangyari pong insidente ng pamaril sa Senado last May 13? Napaka-significant dahil ibig sabihin din ito, gumugulong na yung investigasyon doon sa ano ba talaga yung katotohanan doon sa pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa. Ayan, bali putulin muna natin Kasi pag sinabi mong pagpapatakas, ibig sabihin yung tao pugante, 'di ba? Kung pugante yung tao, andun si John Vic Rimulya, SILG, 'di ba? Andun si Chief Nartates. Bakit hindi nila hinuli, 'di ba? Sino ba ang nag-uutos na hulihin ng mga pulis ang isang pugante? 'Di ba dapat ang Philippine Court, 'di ba? O bakit hindi nila hinuli? Ang daming pulis doon, nakausap pa nila ng harapan. Ibig sabihin, fake news. Fake yung mga statement na binibitawan nyo. Pugante, 'di ba? Pagpapatakas. Hindi pugante si Senator Bato de la Rosa, 'di ba? Alam nyo kung bakit? Hindi kasi sila nakipag-coordinate sa Philippine Court na dapat 'yun ang ginagawa nila, 'di ba? Kasi sabihin na natin may warrant of arrest. Sabihin na natin totoo lahat kahit hindi pa natin nakikita, kahit hindi sila nagbibigay ng copy sa mainstream media o sa mga abogado. Sige, sabihin na natin meron, kunwari, sakyan natin sila. Ang unang gagawin ng ICC, magpapadala ng Interpol. Ngayon, etong Interpol, makikipag-coordinate o makikipag-cooperate sa ating Philippine Court. Ngayon, yung warrant of arrest, ibabatay yan sa batas ng Pilipinas. Di ba nga sa Public Act 9851, ando doon kinapi natin yung crimes against humanity. Galing yan sa Geneva Convention at Rome Statute. So meron tayong ganong batas, 'di ba? Ang problema lang, hindi sila nakipag-cooperate sa ating Philippine Court, kaya hindi pwedeng aksyonan ng ating Philippine Court na magbigay sila ng utos na hulihin si Bato. So anong nangyari? Binabypass ng ICC yung Philippine Court natin directly sa Pilipino ang pag-atake, 'di ba? Kalapastanganan to sa ating constitution, sa rights natin bilang isang Pilipino, 'di ba? Dapat ang gobyerno ang magpoprotekta sa Pilipino, kalaban man yan o hindi. Kaso ang nangyayari, hindi nila pinoprotektahan. Ngayon, sinasabi nila tumakas daw. Common sense, nandun si John Vic Rimulya, bakit hindi hinuli ni John Vic Rimulya? Ibig sabihin, walang utos ang korte, walang pinail na kaso sa korte, walang warrant of arrest. 'Di ba? Sinabi naman ni John Vic yun Ano na namang tong sinasabi nyo na tumakas? Hindi mo pwedeng bansagan ng tao na tumakas kasi hindi naman siya pugante. Rest pa din naman yan ng ating mga kababayan. Marami pa tayong mga
tanong dyan. At ikalawa, lubos na mabigyan din ng linaw kung yung naging barilan ba sa Senado talaga, sino ba talaga dapat yung managot dyan? Kasi Doon tayo sa rules of engagement at procedure sa operation kapag ka government. Ang government kapag mag-ooperate like AFP, kapag mag-ooperate yan, may assault silang mga terrorist group sa bundok. Base sa mga information sa mga kakilala natin sa AFP, may papasok na isang batalyon diyan. Ngayon iraradyo yon, i-coordinate yon para hindi magkaroon ng miss-encounter kasi buhay ng tao nakasalalay diyan. I-coordinate yon, etong area na to, may papasok na isang batalyon. So, wala nang papasok diyan na iba. Ito lang isang batalyon. Ngayon, yung ibang batalyon sa ibang brigade, standby sa paligid for support group, 'di ba? Kapag kailangan ng backup, sila papasok. Ko-coordinate ulit, papasok kami. Ganun. Ang ginawa ng NBI, pumasok sa GSIS without proper coordination, na alarma ang OSAA. Syempre, ang tungkulin ng OSAA is protektahan ang Senado, ang co-equal branch ng ehekutibo at judiciary, 'di ba? Part ng trabaho nila 'yon na protektahan ang Senado, 'di ba? Kasi kung iisipin mo, delikado yung ginawa ng NBI. Hindi sila nakipag-coordinate. Pinakita rin natin sa mga videos natin na ang pahayag ng mga agent na nasa ground habang binabarena nila yung pintuan ng Senado kung saan dadaan yung mga senador, ang sabi nila, baka akala nila dito tayo papasok. Ibig sabihin talaga, papasukin ng NBI ang Senado, 'di ba? Kukunin ng pwersahan si Bato, kikidnapin without due process sa Philippine government. So dapat talaga nakikipag-coordinate. Ang may malaking pagkakasala dyan, NBI, kasi hindi naman lumabas ng jurisdiction yung OSAA andun pa rin sila sa main building ng Senate. Pero ang NBI lumapit. Paano natin nasabing lumapit naman? Nagkaroon sila ng close encounter Kaya nga nag-verbal talk. OSAA, Major General Aplasca. 'Di ba? Nag-verbal talk before nagbigay ng warning shot. 'Di ba? Gets nyo? Kasi kagaya niyan, nagtugma-tugma yung mga pahayag ni OSAA Mau Aplasca, kagaya ng una niyang pahayag sa media, napatotohanan ng pulis o napatotohanan ng NBI kasi may video rin silang sarili. 'Di ba? Napanood niyo 'yon, yung pinakita natin dito sa vlog natin, sa reaction video natin. May video rin silang sarili. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Mau Aplasca. Ito ang problema. NBI hindi totoo ang sinasabi. Sabi ni Pangulo, inutusan niya NBI na umalis doon sa area. Ibig sabihin, pag sinabi mong Senate, kasama na yung GSIS doon. Ngayon lang kami nakakita na nanghingi ng tulong ang director ng GSIS sa NBI para i-secure sila. Kadalasang humihingi ng tulong ang gobyerno sa pulis, hindi sa NBI, 'di ba? Bakit NBI ang nilagay doon, 'di ba? Dapat pulis kung gusto talaga nilang humingi ng tulong. Ibig sabihin, may intention talaga sila, 'di ba? Nagigets niyo yung point natin dito? May intention talaga silang papasukin nila at all costs. Pangatlo, may nahuli na volunteer sa loob ng Senate building. Ba't wala sila naging pahayag doon? Sabihin nila, volunteer, may hawak ng baril, na patotohanan, may gunpowder sa kamay, nagpaputok ng baril. Volunteer, marunong magpaputok ng baril. Saka kapag lihitimo ang operasyon, tandaan nyo to kahit saang sangay ng gobyerno, armed force, police, NBI, hindi ka pwedeng magsama ng volunteer dyan. Legitimate operation yan Kesyo driver daw, hindi pwede yun. Volunteer, magsasama ka, sige nga, tas nagpaputok ng baril, allowed magbaril, 'di ba? Hindi pwede yun. Alin lang yan? Titirahin nila si Bato ron, itutumba nila ron. Or dadalin sa dahig. Dalawa lang yan. Kasi, una sa lahat, di nila pinakita yung warrant. Sabi nila, pinakita raw kay Tito Sen, pero naniniwala tayong alam ni Tito Sen yan. 'Di ba? Kasi ang lakas ng loob papasukin yung Senado nung umpisa pa lang hindi pa Senate President si Alan alam ni Tito Sen yan, wag na siya magloko-loko dito. Titirahin talaga nila si Bato, kikidnapin. Hindi mo pwedeng sabihing lihitimong operation. Dapat pinakita mo yung warrant of arrest, nakipag-coordinate ka sa OSAA, kasi hindi ka naman tatanggihan yan Pero dapat legitimate operation. Bakit hindi sila nakipag-coordinate? Kasi hindi naman lehitimo yung operasyon. Meron silang kasamang striker kung tawagin, hitman. Yun kasi talaga ang lalabas dun Ba't ka magsasama ng volunteer? For what? Ang dami-dami nyo magsasama kang volunteer. For what reason? Diba? Ibig sabihin, may tutumba talaga kayo. May fall guy na tinatawag. Diba? Fall guy ang tawag dun. So far sa Senado natin, unfortunately, medyo drama rather than sagot sa mga katanungan ng taong bayan yung nakukuha natin. So, mainam na yung dapat yan ang sabihin mo kay Matibag pati kay PBBM. 'Di ba? Kasi kung titignan natin yung sitwasyon, sino ba ang umaatake? 'Di ba? Yun kasi yung problema Sino ba sa kanilang dalawa ang umaatake? Kaya
napilitang palitan ang leadership ng Senate dahil walang nangyari sa Blue Ribbon. Walang nakulong na mataas na tao. Nagsalita na si Saldico, 18 Marines. Si Martin Romualdez, nagsalita, 'di ba? Sabi niya, hindi ako ang mastermind dahil hindi ako ang pumipirma para sa proyekto, kundi ang executive branch, 'di ba? Yun ang sabi niya. DOJ nagsasagawa ng investigasyon. Oo. Pero sa palagay nyo, Prof, talagang makukuha natin ang kaibuturan, tama ba ako, partner, ng punot dulo nitong nangyaring, kumbaga nga ay drama? Alam mo, kung totoo ka lang, makukuha talaga eh. Kayang-kaya. Maraming possible reason para makuha yung punot dulo niyan. Kaso, ang problema, talagang ginigiba ang mga senador na kumukontra sa administrasyon. Di ba? Yun ang nangyayari. Alam naman natin yan eh. Di ba? Alam natin kung ano nangyayari. Basa natin yan, hindi tayo tanga. Kasi parang, siyempre, ang stand ngayon ng mga ibang senador, takipan tayo. Hindi ko sasabihin to, wag mo sasabihin yan. Yun ang lumalabas. Yun ang naging drama ni Soto, pati ni Lacson. 'Di ba? Pinagtatakpan si Romualdez, pati si PBBM, 'di ba? Bakit ayaw nyo imbitahan si si 18 Marines, si Saldico, si Martin Romualdez? 'Di ba? Kasi pinagtatakpan nyo. Yun siguro yung pangamba natin na dahil sa mga ganitong investigasyon kasi very crucial yung cooperation ng mga inimbestigahan, 'di ba? At ang expectation natin dito, maaaring hindi mag-cooperate ng willfully or voluntarily yung Senado. Halimbawa na lamang yung CCTV footage, 'di ba? Kasi may allegation na yung ilang mga miyembro ng Senado na splice daw yung kumakalat na CCTV na nakita natin na wala namang binabaril si Senate Sergeant at Arms. Walang binabaril talaga. Doon kasi yung CCTV nasa loob, 'di ba? NBI na nga nagsabi mismo na nagkaroon sila ng close encounter. Kaya nagkaroon ng verbal talk. Ngayon, nung ayaw umalis ng NBI, nagpaputok. NBI na, your words against NBI words na naman, 'di ba? 'Di ba? Porket hindi nyo nakita, o kahit naman nakita nyo, nagbubulag-bulagan kayo. Alam na namin yan, di ba? Empty yung hallway kung saan siya nagpaputok, di ba? Hahayaan ba nila makapasok? Sige nga ikaw. Yung intruder na gustong pumasok sa bahay mo, hayaan mo makapasok kung may baril ka? Sipin mo yun, di ba? Sa tingin mo, kung may baril ka, hayaan mo siya pumasok? Syempre hindi. Putokan mo na agad. Yung mga ganyang klaseng dokumento, mga ebidensya, kung hindi sila magko-cooperate, mapapahirap yung trabaho ng DOJ. Pero siguro hindi naman bago sa DOJ na merong party doon sa investigation na hindi fully nakikipag-cooperate. So magagawan siguro yan ng paraan. Opo. Okay. Professor, pagdating Paano hindi makikipag-cooperate? Nagbigay na nga CCTV footage, ni-splice video nyo naman, di ba? Pinalalabas nyo naman na masama. Sino ba talaga ang hindi nakikipag-cooperate? Isa-isahin natin Nagbigay ba ng coordination ng NBI? Hindi. Nagbigay ba ng copy ng warrant of arrest ang NBI? Hindi. Nakipag-coordinate ba ang ICC through NBI sa Philippine Court? Pangatlo, hindi. May nakulong ba, may nakasuhan ba sa mga NBI na nambugbog sa security force ng Senado? Walang nakulong. Nasuspindi ba si Matibag? Hindi. sa Senado kahapon, nagkainitan na naman ng diskusyon Yun lang naman Pero hindi sa panukalang batas, kundi dito sa video na ginamit ni Senator Amy. At isa doon sa mga Eto, pakinggan nyo to. Maganda to. naging sentro ng usapin, ang sabi po ng mga senador, particular kay Senator Risa ko narinig ito, ganito na ba kababa ang diskusyon ng Senado? Ang sinasabi nila masyado nang nahatak pababa yung kredibilidad, yung institusyon ng Senado. Integridad. Oo, integridad. Simula po na mangyari yung barilan at simula nang maupo ang current leadership ng Senado. At ang sinasabi, kailangan natin ng fresh start, sabi ni Senator Alan Doon pa lang sa sinabi ni Erwin na we have to bend the law to be able to please the people. Di ba? Doon pa lang bumaba na yung kredibilidad ng Senado sa tingin mo. 'Di ba? Sinong matinong mambabatas ang magbe-bend ng law, 'di ba? Kahit saang bansa wala kang makikitang ganun. 'Di ba? Harap-harapan sasabihin sa taong bayan, i-bend raw ang law to be able to please the people. Doon pa lang mababa na yung IQ. Oo, magaling sila mag-English, pero saan ka makakakita ng senador na sasabihin na i-bend ang law? Sinang-ayunan naman ni Boying Remulla. Isang malaking katangahan. Sinong matinong tao ang magbe-bend ng law ng harap-harapan, di ba?
Doon pa lang wala na, sira na kredibilidad ng Senado. Doon pa lang, simula nung unang mga batch ng senador ng Pilipinas, walang nagsabi ng ganun. Ikaw lang, Senator Erwin. 'Di ba? Ikaw lang, wala nang iba, 'di ba? Maling-mali 'yun. Pangalawa, sabi ni Lacson, teka muna. Hindi natin pwedeng i-invite si Martin kasi hindi naman napapatunayan, nililihis lang ng mga kumakalaban sa administrasyon na si Martin ang punot dulo ng nakawan sa flood control. After nun, hindi na patawag. Ang gusto ni Lacson, pirmahan muna yung naging investigasyon ng Blue Ribbon sa Senado para makapagpatuloy raw ng pag-iimbestiga ang Senate Blue Ribbon. Pag pinirma mo yun, tigil investigation. Close na yan 'Di ba? Kaya hindi pinipirma ng mga senador kasi minamanipulate nila ang Senado. Doon pa lang wasak na ang kredibilidad ng Senado, 'di ba? Peter, Ako kahapon. naman, oo. Ano press start? Hindi pa nga ako nag-uumpisa. Press start. Fresh start, pinupush nila si Win Gatchalian, 'di ba? Kasi wasak na yung pangalan ni Soto Iniipit siya ni NBI director na sabi sa kanya, hindi, pinakita namin kay Senator Soto yung warrant of arrest. Ngayon tinatanggi naman ni Senator Soto. Wala raw silang nakikitang warrant of arrest. 'Di ba? Magkakakampi to nagbabanggaan. Magkakakampi yan. Kayo agad, sabi niya doon sa floor kahapon. Sa mga ganitong klaseng diskusyon, may kukonsidera ba natin na lahat sila naging contributory factor? Bakit ganyan na lang kababa yung tingin ng publiko sa kanila? Ano talaga, no? Grabe, parang ayaw tayong pagpahingahin ng mga senador natin. Linggo-linggo na lang may bagong drama. Madrama kasi mga bata ni PBBM. Di ba? Sila ang madrama. Ngayon, si SP Cayetano, hindi sila makalusot, 'di ba? Hindi sila tumatagos, 'di ba? Hindi sila makakatagos diyan. Kasi abogado to si Senator Alan. Hindi sila makakalusot diyan. Hirap na ng buhay, nakikidagdag talaga sila, nakikisali sila, no? Kasi alam mo kung bakit ako na mismo magsasabi sa iyo, political analyst. Kasi sila na yung last line of defense ng constitution natin, ng hangarin ng taong bayan na maipatupad pa rin ang batas. Sila na yung pinakahuling depensa ng taong bayan para sa mga gantong korupsyon. Bakit? Paano ko nasabi? Yung Congress, ano ginagawa? 'Di ba? Sinabi ni Libiste, binulgar yung 20 million, 'di ba? Kanino ba nag-umpisa yung mga flood control na yan? 'Di ba sa Congress, sa nakawan? Kokonti lang yung umanib sa Senado. Si Senator Erwin Tulfo, merong flood control. 'Di ba? Sige nga. Ibig sabihin, nagkapera din siya doon? Question yun Hindi yun statement I think yung nakikita natin sa Senado ngayon, no, linggo-linggo, talagang hindi nakakagulat kung Talagang linggo-linggo kasi talagang tinitindigan nila yung para sa taong bayan, 'di ba? Yun kasi ang trabaho nila. Kung political analyst ka na walang pinapanigan, neutral ka, yun ang sasabihin mo. Hindi kasi dito kitang-kita na hindi ka naman neutral. kami sa ating mga kababayan, ang sentimiento ay kagaya ng sinasabi ni Senator Risa Ontiveros na ang baba. Tignan mo si Risa Ontiveros, 'di ba may issue yan ng 15 billion sa PhilHealth, 'di ba? Bago siya tumakbong senador, siya ang head ng PhilHealth Ano nangyari doon sa nakawan doon, 'di ba? Napaka-imposibleng hindi niya alam 'yon, 'di ba? Siya ang head ng PhilHealth. Nakulong ba? Pinagtakpan kasi. 'Di ba? Sasabihin mo matino si Risa Ontiveros? Ewan ko sa Mababa inyo. yung pagtingin sa Senado kasi mataas no? May, ang mga senador talagang kapitapitagan dati, di ba? Ngayon, Kasi pinasukan nyo ng Bendalo Bendalo, to be able to please the people. Kaya nga ginawa ang batas para maging sandigan ng taong bayan, para merong guide, may susundin, 'di ba? Although malaya tayo, hindi dapat sobrang laya, 'di ba? May mga rules and regulation pa rin. Pero hindi natatapakan yung karapatang pangtao. Yun yung purpose ng batas, tapos ibebend mo. 'Di ba? halimbawa, si Senator Amy Marcos, di ba? Kinall out siya ng kanyang mga kapwa senador dahil hindi mo naman talaga dapat ginagamit yung Senate plenary, yung session hall, no? Para sa mga ganong klaseng mga conspiracy video, no? Anong conspiracy video? Pinatotohanan nga ni Lacson pati ni Soto. Di ba? Paano mo sasabihin yon? Pinatotohanan nga Kaya hindi na nagsalita si Madam Amy, hindi na kumibo. Pinatotohanan ko. Di ba? Ibig sabihin, nagsasabi ng totoo si Madam Amy Marcos, 'di ba? Nahuli kasi sila sa mga dila nila. 'Di ba?
Oh, ngayon paliwanaag ngayon sila sa taong bayan, 'di ba? Oh, ang dami nilang paliwanag kasi alam mo, kapag ang isang issue hindi totoo, hindi mo kailangan magpaliwanag kasi it's fake, 'di ba? Anong papaliwanag mo fake nga. 'Di ba? Fake nga eh. Oo, talagang fake news, no? Sabi din ni Senator Raffy Tulfo, how siya, 'di ba? Kaya ang house show diyan kasi bebend niya yung law. 'Di ba? Bakit natatakot ba siya? Kasi kapag nabuksan yung Senate Blue Ribbon na investigation, damay siya. Andun siya sa flood control eh. Oh, paano yun? 'Di ba? Kaya takot na takot sila nabuksan yung investigasyon sa Senate Blue Ribbon about sa flood control. Kasi kasama sila ron. May sinabi din si Senator Ping nung nakaraan na baka yung Senado pa nga ang kinakakitaan ngayon talaga puro pamumulitika. And I think maraming Talaga, sasabihin na nating totoo yun. Kasi ang political will ng majority bloc is pagsilbihan ng taong bayan. Ang political will nyo is protektahan kung sino yung mga nasa flood control. Diba? Magkaiba talaga kayo ng political will. Kaya nga hindi nyo matibag yung the Great 13 eh. Diba? Walang onsehan sa 13. Diba? mga kababayan natin na ganyan din yung pagtingin. So safe to say na hindi lang si Senator Risa Ontiveros yung nakakakita ng ganyan. Okay. Ay, Oh, kita mo to. Wala siyang in-interview sa majority bloc. Diba? Oh. Hindi yan neutral. Bayad. klaro ko lang, partner. May session pa ba ang Senado? Oo, meron pa silang. Oo. O kaya kahapon sa session yun mismo ipinalabas Okay. during the privilege speech ng Kaya Senator ako yung Amy. tinanong, partner. Gusto ko malaman kay Professor Steve. Mayroon bang karapatan na mabigyan ng sabina or arrest warrant itong mga senador habang nandoon sa may session sila? Eto pa, kaya sila kinakabahan na dapat hindi pagbotohan yung sa ni Bato online. Kasi kapag ka napagbigyan si Bato, makakaboto ulit. Ngayon, pinipending nila, di ba? Ang atin pong saligang batas, nagsasabi na, yan ay kapag more than 6 years yung pinapataw na penalty para doon sa krimen na sila po ay maaaring masakdal, wala pong immunity yung ating mga senador. By tradition, iginagalang ng ating law enforcement authorities na kapag nakasesyon yung Senado ay hindi po ginagambala, no? Bilang respeto doon sa Senado, bilang isang institusyon na nagsasagawa ng batas, no? So yan po yung tradisyon. Pero at the second na tapos yung session, no, walang dapat pipigil doon sa ating law enforcement authorities na mag-serve ng arrest warrant, lalo pa kung more than 6 years naman yung penalty. So yan yung halimbawa nung kay Senator Bato de la Rosa. Kaya nga dahil alam naman nila yung tradisyon, alam din nila yung batas, kinailangan siguro. Yun na nga alam nyo rin yung batas Bakit hindi kayo pumunta sa Philippine Court? Bakit hindi kayo nakipag-coordinate sa Philippine Court? Alam nyo naman pala rin yung batas, di ba? Yun ang problema. Talaga siyang itakas palabas ng Senado dahil kapag nagtapos yung sesyon, Paano mo nga itatakas yung tao, hindi naman pugante? Di ba? Hindi naman siya pugante Ba't di siya inaresto ni John Vic Remulla? Ando dun si PNP Chief Nartates, nagkaharap pa sila. Kaya nga nasabi ni ni Senador Bato na kung pwede lang doon na ako sa PNP custody. Wala namang problema sa akin, kasuhan nila ako rito, 'di ba? Willing siya, 'di ba? Kasi 'yun ang batas ng Pilipinas. Kung talagang mapatunayan, edi makulong siya sa Pilipinas. 'Yun naman ang sabi nila, 'di ba? O bakit mo papakulong sa dahig, 'di ba? Hindi naman tayo miyembro ng ng ICC. Tapos hindi pa sila nakipag-coordinate sa Philippine Court. Kaya nga galit na galit si Trump, 'di ba? Anong sabi niya diyan? Walang legitimacy, no authority, 'di ba? Ang ICC. Kaya kino-condemn nila ang International Criminal Court. hindi na siya mabibigyang proteksyon, yung tinatawag na protective custody ng Senado. Professor, kahapon ang sabi ng Senate leadership ni Senator Alan Peter Cayetano, walang mga 11 sa 13. Walang onsehan? Oo, sa 13. 11 yung kabila, 13 yung kabila. Habang ganito ba ang numero, Professor, talagang napaka-unstable at masyado magiging political yung discussion, magiging personal yung discussion kasi nga, anytime in a blink of an eye, pwede magpalit ng leadership. Yun yung Paano magpapalit ng leadership? 13 sila, 11 lang yung kabila. 'Di ba? Alam mo eto lang tatapatin ko kung bakit nasabi ni Senator Alan na walang mangu-11 sa 13. Kasi alam mo, sama-sama sila ron na dinanas nila yung takot, yung pang-aabuso sa isang institusyon sa kanila bilang senador. Wala nang wala nang bibitiw dyan. Sama-sama na yan. Hanggang sa dulo yan. Maniwala kayo sa yun yung natutanghayan natin ngayon na dahil masyadong maliit yung nahawak na numbers ng majority, talagang at any time merong posibilidad na magkaroon ng pagbabago sa
liderato ng Senado. Kaya nga, parang araw-araw na lang may balita na may baka may Yun yung ipinapangarap nyo. Na may magbabago sa liderato. Kaso nga, wala. bagong Senate President, no? Oh. Pero yung reaction ko dun sa sinabi ni Senate President Alan Peter na wala daw mag-oonsehan doon sa 13. Pero ang lumalabas, di ba, medyo na 11 ata si Senator Loren Legarda na dapat siya daw yung napagkasunduan na maging Senate President. Andun ka ba sa usapan nila para sabihin mo na dapat siya yung magiging Senate President? Eh malay mo tumanggi siya, 'di ba? Malay mo tinanggihan niya, hindi ikaw na lang Alan para neutral. Malay mo ganun sinabi niya, 'di ba? Paano mo nasabi na inonsehan si Senador Legarda, 'di ba? Yan yung sinasabi nating fake news. So Oo. baka yan at the very beginning ng bagong Senate leadership, meron na atang onsehan na naganap eh. So highly likely din na may magkaroon ng tampuhan dyan very soon, no? O ilang linggo na, wala pa rin nagtatampuan. Asar talo pa rin yung Bulaga 11. Sa ganyang klaseng sitwasyon, Professor Partner, ano ang inaasahan ng taong bayan na, kumbaga, matutuldukan ba ito? Kasi for Ang inaasahan ng taong bayan, makulong si PBBM. 'Di ba? Makulong si Martin Romualdez. Oh. At lahat ng nasa Crocodile Farm. Eh kaya kinakabahan si Senator Erwin Tulfo sa inyo eh. Dahil kasama pala siya sa flood control. for all the reasons na gusto nila magkaganito, gusto nila magkaganyan, gusto nila parang wala nang wakas, o di ba? Hindi na natin malaman kailan matutuldukan ito. At sila ay talagang sasabak na sa totoong trabaho nila. Ito po yung pinapakita ng Senado natin sa ngayon, hindi yan yung inaasahan ng ating mga kababayan, di ba? Ang inaasahan ay magtatrabaho sila at magsasagawa ng kanilang trabaho bilang mga mambabatas. Pero hindi yan yung kinakakitaan natin, di ba? Ito kahapon, si Senator Amy nagkakalat ng peking balita sa Paano mo nga sasabing peke? Eh pinatotohanan nga ni Lacson sa Canisoto. Ito, tanga mo, nakakainis ka. Di ba? Sinabi na nga ni Tito Soto at pati ni Lacson na ako yung sinasabi ni Lito Banayo. Oh. Sige nga, sino mas magaling sa inyo ni Lito Banayo na political analyst sa inyong dalawa? Sino? Oh, ako, doon ako tataya kay Lito Banayo. Real talk yun kasi kasama ni Ninoy Aquino yan eh. Si Ninoy ang dahilan kung bakit napasok sa politika. Yan si Lito Banayo. Yun ang katotohanan dyan. Oh, kaya talagang trusted yan. Pagdating sa information, talagang titindigan niya kahit sino pa yan nandiyan dyan sa harapan niya. Sasabihin niya kung sino yung nagsabi sa kanya. Eh kayo kasi puro fake news kayo, di ba? Kayo fake news, political analyst kuno. plenary. Hindi yan mabuting halimbawa. Tapos yung ibang mga senador naman, nakaraang linggo, kailangan kakamustahin. Yung isa naman, bawal tanungin, bawal masigawan. So parang puro personal na drama yung Paano ba naman, 'di ba? Session hall 'yun, sisigaw-sigaw ka, nananakot ka, 'di ba? Ang sinasabi naman ni Senator Pia dito, kung talagang in good faith kayo, dapat kinausap nyo man lang kami, tinulungan nyo man lang kami. Kahit sino naman 'di ba? Kailangan may concern ka pa rin. Dahil trabaho lang kayo diyan. Nilagay kayo ng taong bayan diyan para magtulong-tulong. Magsama-sama maiangat kabuhayan ng taong bayan. O tinitira nyo pala ng personal 'di ba? O tama ba 'yun? Trabaho lang 'yan, walang personalan. Ipinapakita sa ating mga kababayan, very disappointing, no? And I think I just don't speak for myself here, no? Kahit nga mga business groups ngayon, at usually mga business groups, hindi naman yan gusto nakikisawsaw sa politika. But you have the Makati Business Club, the Management Association of the Philippines, naglabas ng mga public statements na kahit mismo sila, concerned na doon sa integridad at trabaho sa loob ng Senado. Natural. Iniimbestigahan yung flood control. Ayaw nila ilabas yung mga magnanakaw Talaga magiging concern ng business o class dyan. Di ba? Yung mga pribadong negosyo. Maapektuhan sila kita mo, umatras yung mga negosyante galing sa ibang bansa kasi walang tiwala pagdating dito sa Pilipinas. Sa suhol pa lang malaki na hinihingi Paano nyo ngayon mapapaliwanag yan? Magiging concern talaga yung mga yan. Kasalanan nyo rin yan. Kasalanan ng administrasyon yan. Dahil hinayaan nila na magnakaw yung
mga bata nila. Alam naman nating alam nila yan eh, 'di ba? So I think marami sa atin talaga yung disappointed sa nangyayari ngayon with the Senate majority, with the Senate leadership. At Talagang pininpoint mo yung majority sino ba presidente? Sila ba nagpapatakbo ng bansa, 'di ba? Sila ba kumakausap? Ang Senado ba ang kumakausap sa mga businessman, 'di ba? Ang nag-i-endorse ng mga business dito ay ang ehekutibo. Sila ang nakikipag-usap diyan. True president din, 'di ba? Ikaw naman parang hindi ka naman marunong eh. kagaya nga ng nabanggit ni Senate President Alan Peter, baka talagang kailangan ng fresh start, no? Baka kailangan para magbago naman yung pagtingin ng ating mga kababayan doon po sa Senado. Alright. Opo, last na lang sir, how crucial na dapat kung plano nilang mang 11? Ayan. Itong 11 na to na plano nilang palitan yung leadership kasi partner magsisinid the adjournment na. Sa SONA na ulit sila magbabalik. okay. So dapat this week or next week magawa nila yun, Sir Prof. Tama? Oo, dapat magawa sa lalong madaling panahon. O pwede din naman, bago mag-convene para dun sa SONA, meron din naman tayong precedent na ganyan na surprise, di ba? Na nung kinonvene yung session para sa joint session ng Congress para sa SONA, biglang nagkaroon ng palitan sa House, di ba? So pwede din naman gawin yan sa Senado. Nakikita ko ngayon, naka-charm offensive ang kampanya ni Senator Win Gatchalian, di ba? Parang ang kanyang mga kasama sa minority, may kanya-kanyang pamamaraan ng pag-endorso kung bakit daw si Senator Win Gatchalian ay mainam na maging panibagong Senate President. Mukhang on the offensive sila. At titignan natin kung madadala ba nila talaga yan sa panibagong Senate President bago o during the session pagka magsasona na. Yan po ang ating aabangan, di ba? Yes. At kapag nangyari, Ang masasabi ko lang dyan, sa plano ni Sherwin Gatchalian, in your dreams. Maraming salamat nga pala sa lahat ng tumutok sa ating panibagong reaction ngayong araw. Ayan. Maraming salamat pa rin sa patuloy niyong pagsuporta at huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating reaction. And so, huwag niyo pong huwag niyo pong kakalimutan na suportahan ang ating majority block. Ayan. So, magkita-kita po tayo sunod. Hanggang dito na lang. Bye-bye.